day. Simpleng tanong lang at madaling sagutin, di ba? Pero natanong mo na ba? Saan nga ba talaga nanggaling ang food natin? Dahil sa likod ng bawat plato ng pagkain, may kwento. At ang kwentong yon ay nagpasimula na bago pa man umabot ang pagkain sa mga hapag natin. Para sa mga kagaya nating urban dwellers, mas komplikado, mas mahaba, at minsan mas mapanganib ang paglalakbay ng ating pagkain. Nakadepende tayo sa mga malalayong taniman, sa mahahabang supply chain, at sa isang food system na apektado ng climate change, urbanisasyon, at hindi patas na access. Ngunit sa gitna ng semento, polusyon at traffic, may tahimik na kilusang unti-unting sumusupot. Mula sa pagitan ng mga pader, may mga berdeng dahong tahimik na tumutubo. Urban Farming, Your Plate Story. Samahan niyo kaming subaybayan ang kwento ng kilusang ito. At samahan niyo rin kaming hanapin ang sagot sa tanong na, ano nga bang kwento ng pagkain natin? Hindi lang kung saan sila galing, kundi mas lalong higit ay magkano ang kapalit, sino ang nagtanim, at posible ba silang itanim dito sa gitna ng konkretong gubat natin? Nagpatuloy ang journey ng aming grupo sa isang online interview. Isang kwentuhan kasama ang dalawang passionate na experts mula sa Department of Agriculture's National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP. Na-interview namin sina Engineer Shane Gomez at Engineer Harris Familiara at sila ang tumulong sa aming maintindihan kung bakit mahalaga ang urban farming sa Pilipinas. Inilunsad noong 2022, ang NUPAP ay hindi lang simpleng programa. Isa itong kilusan, isang panawagan na magtanim ng pagkain malapit sa kung saan tayo nakatira. Para itong mabawasan ang pagdepende natin sa mahabang supply chains at para makubuo ng mga lungsod na handa sa hamon ng climate change. Ibinahagi nila ang iba't ibang teknik tulad ng container gardening, hydroponics at aquaponics, kasama ang collaborations nila with LGUs, schools at NGOs. Pero ang pinakatumatak sa amin, kabataan ang puso ng kilusang ito. Kami, tayo. And then, pagdating naman po sa kung sino yung gustong mag-start or mag-engage sa urban farming, syempre, start small po muna. Kumbaga, magsimula tayo sa maliit since lagi po natin tandaan na ang urban agriculture naman is scalable and adaptable kung anumang living conditions yung available sa area natin. And syempre, ang kailangan po talaga is the passion for urban farming and syempre po, consistency dun sa ginagawa natin. Lalong-lalo na this is the promotion po ng urban agriculture. May tinatawag silang seed framework, sustainability, empowerment, engagement, and development. SEED, SEED, for sustainability on their actions. Of course, as a young minds, also to empower, engage, and develop po. So yan, develop innovative technologies that will help to uplift the agriculture sector. Of course, may bias pa sa agriculture sector, but yan, SEED po, sustainability on their actions, empower, engage, and develop. Sa madaling salita, tayo mismo, mga estudyante, ang inaasahang mamuno sa pagbabago. Payo nila, mag-umpisa sa maliit, maging consistent, huwag mawala ang passion. Parang may itinanim silang binhi sa loob namin. At dahil doon, nagdesisyon kaming lumapit pa, mas literal, sa lupa. Noong August 13, bumisita kami sa Bureau of Plant Industry sa Maynila, ang pangunahing ahensyang namamahala sa pagpapaunlad at pagprotekta sa ating mga tanim at taniman, pati na rin sa ating food security.
Ito ang first real immersion namin. Mula sa screen, tumalon kami papunta sa mismong taniman. Masaya kaming sinalubong ni Engineer Harris. Lubos ang pasasalamat namin sa kanya sa pag-aalok na kami ay dalhin at samahan sa iba't iba nilang partner organizations, kabilang na sa kanilang sariling compound. Ipinakilala niya sa amin si Sir Mark, isang farm technician sa tinatawag nilang Controlled Environment Facility. Dito, ipinaliwanag niya sa amin kung paano gumagana ang hydroponic systems. Lettuce, talong, repolyo at microgreens ang nooy kanilang pinapalago. Pero anya, lahat naman ng gulay sa bahay kubo at iba pang kilala natin ay maaari ring patubuin gamit ang ganitong teknolohiya. May kamahalan nga lang ang mga equipment, kaya madalas ina-award nila ito sa mga organisadong grupo ng urban farmers. Pero posible rin namang gamitin ito sa ating mga tahanan gamit ang mga improvised na pamamaraan. Nakilala rin namin si Miss Just Daguob, isa sa mga resident agriculturists ng ahensya. Sinamahan niya kaming itour ang loob ng BPI compound. Pinuntahan namin ang kanilang gene bank, mushroom lab, training hall, greenhouses at edible gardens. Nakakamangha ang aming mga nakita. Sinong mag-aakalang sa gitna ng lungsod ay may ganito kayabong at ka-high-tech na taniman ng mga gulay? Napagtanto kong napakahalaga pala talaga ng kanilang mga ginagawa para sa ating mga lungsod at para na rin sa buong bayan. Pero higit pa sa agham, may isa kaming natutunan. Ang urban farming hindi lang tungkol sa pagtatanim ng pagkain. Ito ay tungkol din sa pagsasali ng kaalaman, aktibong pakikibahagi ng bawat isa, lalo na ng mga kabataan, at pagtutulungan ng mga ahensya, mula DepEd at DOH hanggang LGUs at syempre pati na rin tayong mga ordinaryong mamamayan. Habang bitbit namin pauwi ang sariwang lettuce, seedlings at seed packets na pabaon nila sa amin, na-realize kong hindi na lang kami basta mga bisita. Bahagi na rin kami ng farm-to-table story ng ating bansa. Next stop, Taguig City. Dito namin nakilala ang Urban Farmers PH. Mula sa isang parking lot sa Makati, ngayon meron na silang ilang sites sa buong Metro Manila. Layunin nila, simple lang, pakainin ng tao, magturo, at itaas ang respeto sa mga magsasaka. As long as kumakain ng tao, may nagugutom. Okay? As long as mortal ang mga tao, may nagkakasakit. Ang mga volunteers, hands-on ang training, mula paghahalo ng lupa hanggang pag-aani ng gulay. Bilang multimedia studies student, na-appreciate ko talaga ang ginagawa nila. Gamitin ang storytelling para iparating ang mensahe. Sabi nga ni Farmer Francesco, So, ano ba ang punot dulo ng multimedia? Bakit tayo nag-create ng content? To communicate. Multimedia art is actually one of the hinahanap kasi kung maganda yung advocacy mo pero hindi mo naman ma-communicate, 'di ba? Hindi mo naman mapakita, hindi mo naman ma-showcase. Wala din, 'di ba? Paano mo pa-pass around? Paano lalaki? at para sa Urban Farmers PH, malinaw ang mensahe. Kahit sino, pwedeng magtanim, at lahat dapat may alam sa pagkain na kinakain nila. Pumunta rin kami sa Joy of Urban Farming Demo Farm sa Quezon City University. Dito, kitang-kita kung paano magkakasama ang edukasyon, sustainability, at urban agriculture. May mga greenhouse na nagtatanim ng strawberries at kamatis. May aquaponics na nag-aalaga ng tilapia at hito. At may mga workshop para sa mga students, parents, at out-of-school youth. Ang QCU ay patunay na may lugar ang farming sa bawat lungsod at sa bawat classroom. May campaign din silang tinatawag na kilalanin ang katutubong gulay para i-promote ang native vegetables, protektahan ang biodiversity, at gawing mas healthy ang diet ng mga Pilipino. Ang kinabukasan ng pagkain, ika nga high-tech na,
pero nakaugat pa rin sa tradisyon. Habang ang mga kagrupo ko ay nasa Pilipinas, dinala ko naman ang kwento natin sa Saudi Arabia. Sa isang maliit na rooftop garden sa Al-Him Hotel, Al Jubail, nakita ko kung paanong kahit sa gitna ng disyerto, may tumutubong pag-asa. Pinapangalagaan ito ng mga staff, halos 80% ay mga OFWs. Sa kabila ng matinding init na umaabot ng 50 to 60 degrees Celsius, nakakatanim sila ng herbs at gulay sa maliit na espasyo, dala ng tiyaga, creativity at puso. Para sa kanila, ang pagtatanim ay hindi lang trabaho. Ito ay isang koneksyon sa Pilipinas, sa alaala at kultura at sa tahanan. Maging ang minamahal nating malunggay tumutubo sa buhangin dahil ito'y dinidiligan ng pag-asa. Kung sa disyerto may tumutubong garden, anong dahilan pa ang pumipigil sa ating gawing berde ang sarili nating mga lungsod? Nagsimula kami sa simpleng ideya, farm to table. Pero habang lumalalim, naging mas malawak at mas makabuluhan ang kwento. Hinubog ng siyensa, systems thinking, at mismong experience sa field. Mula sa modules namin sa Living Systems at Ecosystem Services, natutunan naming ang pagkain na hindi lang basta produkto. Ito ay bunga ng ecological balance, biodiversity, at sama-samang responsibilidad. Sina-challenge ng urban agriculture ang karaniwang pananaw na ang farming ay laging salungat sa kalikasan. Ang totoo, kaya rin ng mga lungsod maging bahagi ng solusyon. Mas berde, mas malusog, at mas food secure na hindi sinasaktan ang kalikasan. Sa pamamagitan ng research, collaboration, at fieldwork, natuklasan naming ang kwento ng plato natin, kwento rin ng planeta natin. Ang urban farming ay higit pa sa simpleng sagot sa gutom, climate change o buhay lungsod. Isa itong tahimik na revolusyon nangyayari sa mga bakuran, bakanting lote, schoolyards, at pati sa loob ng classrooms. Pinapaalala nito na ang pagkain hindi basta nabibili lang sa grocery. Tumutubo ito, may pag-aalaga, may panahon, at madalas may pagmamahal. Sa personal na level, tinuturo nito ang purpose at responsibilidad. Sa pamilya at komunidad, nagbibigay ito ng lakas ng loob at damayan. At para sa isang bansa, ito'y malinaw na landas, papunta sa food sovereignty at paghilom ng kalikasan. Bawat binhing itinatanim, may dalang pangakong may magbabago sa lupa at sa puso ng lipunan. Habang mapalapit ang pagtatapos ng journey na to, mas lalong lumalalim ang pagtingin namin sa bawat pagkaing nasa harap namin. Bawat subo may kasamang kwento ng kalikasan ng araw, ulan, lupa at kamay na nag-aalaga. Pero nanganganib ang kwentong ito kapag nasira ang ecosystem, kasamang maaapektuhan ang pagkaing nasa plato natin. Sa kabila nito, may pag-asa pa rin tumutubo. Sa mga rooftop na nagiging hardin, mga butong iniingatan at mga komunidad na nagkakaisa. Kaya siguro sa susunod na kakain tayo, subukang huminto sandali. Alalahanin ang web of life na pamumuhay sa atin, at itanong sa ating mga sarili, paano ako makakabawi? Isang binhi, isang hardin, isang kwento, mga simpleng hakbang na posibleng magbago sa kinabukasang inaasam nating lahat.